tayo ay may biyahe na naman. At wag sanang uulan. Madilim oh. Ang sarap mag-ride no? Lalo pagka alam mong marirecord mo yung lugar na pupuntahan mo, kasama mo pa yung motor na gusto mong dalhin. Actually kahit ano namang motor, basta makakarating ka sa pupuntahan mo, walang kaso yun. Malinsakan. Mainit. Ito yung motor ng ating tropa, PCX 160. Alright, tayo'y babiyahe na. At parang magbabadya ang ulan dahil madilim. Natatanaw ko ang madilim na panahon. Ibali na nga umulan eh. Wag lang may kidlat. Takot ako sa kidlat eh. Kahit sino naman eh. Kahit sino naman takot sa kulog at kidlat. Kung napansin nyo guys na medyo malakas yung boses ko, good news dahil ako ay nakabili ng microphone para sa ating gamit na camera. Ayan guys, klaro ba yung boses ko? Dito natin masusubukan yung ating nabiling microphone. Sana hindi malakas ang hangin at klaro yung ating boses. Klaro yung ating mga sinasabi. Ito nga pala guys ay nabili ko sa online, sa Lazada, ng 100 plus lang. Napakamura lang kasi imagine mo sa halagang 100 pesos masasagot na yung problema mo sa communication dito sa ating pagmomotovlog. At least klaro na, hindi na natin kailangan maglagay ng subtitle. Then mamaya, ito kasi ng aking helmet nakabukas, kaya pumapasok yung mga hangin. Mamaya itatry naman natin nang nakasarado, kung mas may i-improve pa ba siya dito sa ating recording video. Yun o, Kimco Exciting 400. Matraffic po talaga dito until now kasi medyo makitid po yung kalsada. Going to Salitran, ginawa mo ng two-way. Ayan, nakikita nyo. Kasi yung kabilang side ginagawa. Kaya mabagal ang labas ng mga sasakyan o pagpasok ng mga sasakyan. Ayun, kita ko sa dulo, puro truck. Naipo na sila. Pansamantala lang naman yan eh. Pag naayos na yung daanan doon o yung kalsada, makakaramdam na rin tayo ng ginhawa. Ang haba oh. Nakatakot, nakatutok yung truck. At ito guys, laking tulong na itong microphone kasi sa sitwasyon ko ngayon na nagsasalita ako, hindi, kalmado lang yung salita ko. Uy, ano yun? Wait lang guys parang may pumutok i-check ko lang yung gulong ko. Parang naaninag ko parang matulis na bagay. Hirap na. Tabi muna tayo dito. Parang matulis na bagay yung nagulungan ko Alright, ayun, madilim po. Hindi pa ako nakakarating sa akin pupuntahan, madilim na. Check ko muna. Last one yung harapan. Kasi yung likuran ko meron na yung tire sealant Etong harapan ko wala pa. Tubeless lang to. Katakot. Ito kasi may tire sealant na to. Kapaglagay ako nyan, naalala ko tuloy na inabutan kami ni Commander sa
Laurel, Batangas. Nung kami ay pauwi na, binalikan ko sa parking yung aking motor. Nung inatras ko yung aking motor, ang bigat-bigat niya. Akala ko nga naklamp yung aking motor. Pag-alis ko sa pagka-center stand, ang bigat niya. Ayun, nakita ko ang likuran, dapang-dapa yung likuran ko. Siyempre, unang papasok sa isip mo, may malapit pa ditong vulcanizing shop. Dahil first time lang namin ni Commander punta sa ganong lugar, inisip ko na kagad kung may malapit pa na vulcanizing shop dito. At buti na lang, wala pang mga 300 meters yung nilakad ko at meron kami nakitang vulcanizing shop. Chinek up nung vulcanizing yung aking gulong. Chinek kung may nakatusok ba o kung meron bang singaw. So wala naman nakita yung vulcanizing shop. Nilagyan nila ng hangin, then okay na. Naisipan namin kumain ng Commander ko sa isang fast food. After namin kumain, nagkaroon na naman ng problema. Ang bigat na naman itulak ng motor ko. Dahil yung likuran ng gulong ko sumingaw na naman ulit. Kaya buti na lang din yung vulcanizing shop na pinunta namin ng una, malapit-lapit pa rin. Pero halos yung kinain ko parang walang nangyari. Dahil tulak-tulak ko yung motor. Hindi naman natin pwedeng sakyan, baka madali yung mags natin. Nung dinala ko doon, binalik ulit doon sa vulcanizing shop, ngayon lang napansin ni Kuya, meron talagang butas. Kaya humingi ng pasensya si Kuya dahil hindi niya raw napansin yung unang check up niya doon sa gulong natin. Sabi ko okay lang naman yun kasi tinignan naman niya ng maigi. Nag-advise na lang si Kuya lagyan ng tire sealant yung ating likuran. Dahil ang sabi ko simula nung kinuha natin tong motor na to, hindi naman natin agad-agad nalagyan ng tire sealant itong gulong natin. Kasi ang mga gulong ngayon halos tubeless na. Kaya itong harapan natin, i-schedule natin lagyan ng tire sealant. Mahirap na kasing abutan sa daan para iwas tulak. Sana soon makapag short rides man lang nang meron tayong may upload sa ating YouTube channel. Babalak akong pumunta ng Cabiang Tunnel. Medyo matagal-tagal na tayong hindi nakakapunta sa Cabiang Tunnel. Yan kasi yung lugar na unang-unang napuntahan ko simula nung nakakuha ako ng motor. Wait lang guys, tatabi lang ulit ako kasi parang nararamdaman kong parang mabigat yung manibela ko Kailangan kong i-check ng maya tong aking mahirap na baka sumisingaw. I-check ko lang. Goods naman. Ito guys, tinry kong ibaba yung aking visor. Then mamaya malalaman natin kung ano yung quality ng mic na to pagdating sa bugso ng hangin at kapag nakababa itong visor natin, kung klaro ba yung ating mga sinasabi, kung sobrang lakas ba ng mic. Kasi nung huling tinesting ko to parang nalalakasan ako nalalakasan ako sa boses ko. Pero pwede naman baguhin yun or i-edit. Tsaka naka-tube mask kasi ako, nakabalaklaba ako parang pa nagsasalita ako parang ngongo.
Sana wala, you know, will take. So yan nga, mabalik tayo. Nakakamiss mag-ride sa Kabyang Tunnel, no? Kasi papunta ka pa lang, parang hanggang sa pakiramdam nung ano eh, nung nakikita mong view, yung mga bundok, palayan. Lalo pag nakakita ko ng coffee shop, naku, ang sarap-sarap sa pakiramdam. Kasi imagine mo magkakape ka, tapos ang ganda ng view, di ba? Parang kahit mag-isa ka lang, dinidate mo lang yung sarili mo, di ba? Hindi ka nakakaramdam ng boring eh. Yan yung mga gusto kong maulit. Yun yung mga experience na gusto kong makita ninyo or ma-upload ko dito sa aking YouTube channel. Kaso ang Kabyang Tunnel kasi parang humigpit ata dahil every weekend nagkakaroon ng maraming mga kapwa riders natin na tumatambay, kumukuha ng mga litrato. Talagang ano siya, magandang spots talaga siya sa Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ayoko makita. Sa mga riders natin. Kasi gano'n naman talaga ang goal natin eh. Makapunta tayo sa iba't ibang lugar. Huling nakita ko kasi parang nagkakaroon ng bantay yung Kabyang Tunnel. Gawa nung laging crowded. Halos nagkakaroon ng traffic o halos hindi na daw madaanan ng mga sasakyan. Kasi karamihan kasi doon, lalo mga naka 4 wheels, lalo pag napapadaan doon, natatraffic sila. Gaano minsan may magpipicture sa gitna. Syempre ibang motorista ay nakakabala. Ngayon ewan ko lang kung pwede ulit makatambay sa ganong nakasanayan ng mga riders na i-stop, then magpipicture, then aalis. Ay, nagpagaw na si kuya. Or pangalawa, bala ko mag Fantasy World dito sa May Lemery, Batangas. Yan lang naman yung mga mga spot na okay puntahan. Yung hindi ko pa napupuntahan yung Monte Maria. Ang dami na nagyaya sa akin na pumunta dyan eh. Hindi ako nakasama dahil yung motor ko wala sa kondisyon. Dahil yung kanyang knuckle bearing umahalog. Nakakatakot gamitin sa long ride. Bubuelta lang yung ayun. Sorry, akala ko tatawid. Ang ganda ng Aerox oh. At sana lang malinaw yung ating sinasabi sa ating video. Malaking bagay talaga yung microphone para at least yung mga sinasabi ko maintindihan ng ating manonood. Nung nakaraan kasi na nag-upload ako ng aking motovlog, nilagyan ko pa ng subtitle kasi malakas talaga yung hangin. Hindi talaga siya maintindihan. Tsaka medyo matagal sa oras pagka sa pag-i-edit. Although pwede nyo na ma-click yung subtitle sa YouTube mismo. Nakakamiss yung ganitong panahon. Yung sakto lang yung araw, hindi nakakasunog ng balat. Akala ko kapatid ko naka NMAX din kasi na blue. Ito yung masarap daanan no? Yung spalto na makinis.
Yung spalto na talagang pantay. Masarap naman ang cake. Sana all may cake. May birthday ata akin ng madam. Kawawa naman yung aking gloves, oh. May butas. Kabilaan. Pero pwede rin. Kasi pagka pipindot-pindot ako sa cellphone, mas madali kong natatouch yung screen ng cellphone, eh. Ibig sabihin may purpose din. Time check 11:27. Magtatanghalian na rin. Hindi ko napansin, 2 bar na lang pala yung aking gas gauge. Ma-share ko lang pala, dito sa aking Samurai 155, totoo ngang mas tipid kumpara sa City Drive. Noong nag long ride kasi kami, minomonitor ko kung kailan siya mababawasan ng bar kada kilometro. City Drive makonsumo sa gasolina. Siguro dahil piga ka ng piga, singit ka ng singit. Kumpara mo sa long ride, tuloy-tuloy yung piga mo. Mga stoplight lang naman madadaanan mo. Mas more in piga lang talaga yung gagawin mo, eh. Napakabihira yung traffic na madadaanan mo. Depende sa lugar yun. Depende talaga sa habit ng pagmumotor ng isang rider. Pero nung ako'y nag-experiment dito sa aking Samurai 155, malakas sa gasolina yung imagine nasa 32 to 33 per liter. Ang naging computation ko sa 6.5 liters. So parang nag-range lang siya ng mga 202 o 203 kilometers yun, eh. Buong full tank ko na yun, ha. Kaya medyo nagulat talaga ako. Yung Benelli, at doon naman sana try ko na big bike na Benelli na TRK 502X. Nag-range na siya ng 33 per liter. So nung nag long ride kami, yun yung ginamit ko. Kasi yun yung mataas ang itatakbo, eh, bago magbawas ng ng gas gauge sa motor o sa panel. Kasi kung familiar kayo sa Benelli TRK 502X, nung nag-research ako bago ko siya rentahan, nasa 33 per liter siya, 33 kilometers. Nung nakagamit din ako Ninja 400, nag-range yung Ninja 400 ng 25 to 26 kilometers per liter. So mas pinili ko yung mas malayo ang itatakbo bago tayo magpagasolina ulit. Yan nga yung Benelli TRK na 502X kumpara mo sa Ninja 400. Kasi yung adventure bike, hindi naman talaga siya advisable sa pang racing, eh. Kumpara mo sa Ninja 400, malakas yung arangkada. Malakas nga lang din talaga sa konsumo ng gasolina. Ang Ninja 400, I think parang nasa ilang liters ba?
Nakalimutan ko na eksaktong sukat ng litro ng Ninja 400. Okay guys, nandito na tayo malapit sa actually 13 Martires Sagato Barangay Gregorio. Tiga rito yung pinsan ng aking commander Kaya sobrang init na naman. Init. Buti na malakas yung hangin. At dito na lang nag-traffic kasi dadaan tayo ng tulay Dati nung first time ko pumunta dito sa 13 Martires, parang napakalayo na nung napupuntahan ko Pwede na! Feeling ko wala na ako sa Cavite. Pero part pa rin pala ng Cavite. Kasi nung nagkakayayahan kami mag-ride sa tropa, lalo pa first time ko mag-ride nun, syempre parang lahi-lahi na nararating ko pagka rides. Syempre saan kayo makakarating yan At ito pa, ako pa lagi ginagawa nilang spear. Kahit hindi ako familiar sa lugar. Sabagay, dahil meron namang Google Map nun, naka-point lang doon sa ating Google Map kay Biang Tunnel. Pak! Susundan mo lang naman yun hindi ka na maliligaw. Naalala nyo ba guys yung in-upload ko sa YouTube channel ko na kakainan natin ang lomi? Dito yun papuntang Barangay de Ocampo, dito sa may Purok 2. Mamaya dadaanan ulit natin. Masarap yung lomi nila doon, promise. Para ka rin nasa Batangas. Ang mura lang 85 pesos special lomi. Kung gusto mo may kanin, 100 pesos kasama na yung isang kanin at saka isang special lomi. Kung marami naman kayo, meron din namang may jumbo, iba-ibang size. Dahil ako lang naman madalas mag-isa, special lomi lang tayo. Kumbaga special solo. Okay guys, at dito na muna nagtatapos ang ating chikahan sa aking paggagagala. At see you next vlog.